Ang mensahe natin sa araw na to ay kinuha natin sa Mark chapter 1 verse 14 to 15. Sabi po dito, Jesus announces the good news. After John was put in prison, Jesus went into Galilee. So nagkaroon dito ng transition na leadership. Ang mga tao at that time, nakatuon kay John the Baptist, which is si John the Baptist po, sabi ni John the Baptist, hindi ako ang Mesias, wag ninyo akong hangaan, wag kayo lulod sa akin. Yung kasunod ko, ang masigit sa akin, hindi ako karapat-dapat magkalag ng kanyang sandalyas. Ganun sa kababa. Sabi niya, ako ang may baba, si Jesus ang may taas. So transition na ho ng leadership dito. Sabi dito ho, went into Galilee. Jesus went into Galilee proclaiming the good news of God. The time has come, he said, the kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. So the title of this message, The King Proclaim His Kingdom. Yan ho ang message natin ngayong unang araw. So ang pag-uusapan natin ho ay puro kaharian, hindi kaharian panlupa, kundi kaharian panlangit. At babalikan ko lang ho sa inyo, sasabihin ko sa inyo ho, itong kaharian na ito ay marami ho ang tawag dito, namumroblema. Ano bang klaseng kaharian ang ino-offer ng Diyos sa atin? Ito ba'y physical o ito ba'y spiritual? So, nahati ang mga tao sa dalawang hong pananaw ay baka pag sinabi ni Jesus Christ, the kingdom of God is at hand. Sabi ni Lord, ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Alam niyo, nung bumaba si Jesus Christ, yung kaharian ng Diyos na malapit na, sinasabi ni Lord at the time, eto na. Bakit po? Siya yung messenger ng kingdom dahil siya yung hari ng kaharian. Tama? Amen. Kaya nung mini-message to ng Panginoon, sinasabi niya sa mga tao, ang kaharian ng Diyos ay nandito na. Which is siya ho ang hari ng kaharian na yon. Kaya ho ang message natin, the King proclaim His kingdom, meaning to say, si Jesus ho, inihayag niya ang kanya hong paghahari. So bago ho natin puntahan yan, puntahan muna natin itong quotation. The kingdom of God in heaven has also begun on earth and will continue to spread until it reaches the whole world through the gospel or good news brought by the Lord Jesus. So ang kaharian ng Diyos ay nagsimula na, nung pamanguna ho, ang kaharian ng Diyos ay established na sa langit. Pero ho, itong kaharian na ito ay hindi pinagdadamot ng Diyos, kaya ho bumaba si Jesus mula sa kaharian ng langit, para ho ang kaharian sa langit, mangyari dito sa lupa. Di ba ang prayer ni Lord Jesus Christ, naalala nyo? Let your kingdom come. Alam nyo ba sa kaharian ng Diyos, maganda? Sa kaharian ng Diyos, payapa, walang gulo, ano pa? Walang sakit, walang gutom, dahil sa kaharian ng Diyos, siya ang provider, at siya ho ang leader. Kaya sabi ng Panginoon, teka, ang gulo ng mundo, kasi ang mundo natin ho, ang Diyos ng sanlibutan at that time, or ang King ng sanlibutan at that time, walang iba kundi si Satanas. So balikan natin ho, ito ho ang unang tanong. What is the kingdom of God? Okay, maaaring ang iniisip nyo, pag kingdom, ito ay physical na kaharian. Siyempre ho, pag kingdom, mayroong may kaharian. At siyempre, pag may kingdom, may hari. At siyempre ho, pag may kingdom, dapat mayroon hong mamamayan. Okay, unang definition ng kingdom, number 1, the kingdom of God is, synonymous with the kingdom of heaven. Siguro ho, maaaring malito kayo, sa Bible, interchangeably, o nagbabago ho ito, may minsan ho, sinasabi ang isa, si Mark, sinasabi, the kingdom of God is at hand. Sabi ni Mark. Pag kay Matthew, sabi niya, the kingdom of heaven is at hand. So pag narinig niyo yung kingdom of heaven at saka kingdom of God, huwag kayong malito, ang sinasabi po at that time, may isa lang. Okay? Kasi ho, sabi dito ho, the kingdom of God is synonymous with the kingdom of heaven. Magkahalintulan lang po yan. Broadly speaking, the kingdom of God is the rule of eternal sovereign God over all the universe. Kaya hindi pwede hong sabihin ng mga tao, ay, ang Diyos ay hari lang ng langit. Mali po. Sa malawak na kaisipan, ang Diyos ang pinakahari sa lahat po. Sa langit, sa lupa, at sa lahat po na namamayani ng creation. Si Lord ang lumikha niyan, then siya ho ang hari ng lahat. Pero sa narrow ho, sabi dito, more narrowly, the kingdom of God is spiritual rule over the hearts and lives of those who willingly submit to God's authority. So yun yung malawak, yung una kanina. Ang Diyos ang hari ng lahat ng sangkatauhan. Ang Diyos ang may naghahari sa lahat ng sanlilikha. Sabi ng pangalawa, ang Diyos ay naghahari doon sa mga taong tinanggap siya ng buong puso sa kanyang buhay. Amen po. So ang kingdom of God, pwede mo siyang ilarawan sa pamamagitan ng isang individual.
Ako pala ho, nung tinanggap ko si Jesus Christ bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas, part na ako ng kingdom ng Diyos. Amen. So pwede kong i-claim sa aking sarili, Lord, ako po ay kingdom nyo. Kung si Lord ay naghahari sa iyong buhay, ang tanong, sino po naghahari sa inyong buhay? Parang hindi kayo po nakasagot ha. Pastor, minsan ako. Kasi kung ano yung gusto ko, yun na nasusunod, then ikaw pa rin ang hari ng iyong buhay. Pero the moment ho, na yung gusto mo, ay sinabi mo, Lord, ito yung gusto ko, pero hindi ko itutuloy pag di mo sinabing go. Meaning, kiniklaim mo sa sarili mo, Lord, ikaw kasi mas mataas. Alam niyo ho ba, nung tinanggap natin si Jesus, hindi lang natin siya tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas, tinanggap din natin siya bilang hari ng ating buhay. Kaya babalikan ko lang ho, may mga pasya ho ba kayo sa inyong buhay? Isang kunin niyo muna sa Diyos at sabihin niyo, Panginoon, payag po ba kayo? Pag hindi kayo payag po, edi tigil. Yan po ang pinaka masarap sa pandinig ng Diyos dahil at that time, seryoso ka sa relasyon ninyong dalawa, Lord, ikaw kasi ang hari ng aking buhay. Subukan nyo sa kingdom, gawin mo yung gusto mo at hindi yung gusto ng hari. Ano mangyayari? Ituturing ka ng hari na rebelde. At pag ikaw ay rebelde sa kaharian, alangan naman manatili ka sa kaharian. Dalawa lang ang pwede mong gawin kung rebelde ka sa kaharian. Ikaw yung pusang umalis, o kaya naman, tanggapin mo ang parusa ng hari. The King proclaims His kingdom. Okay, how should we respond to the proclamation of our Lord Jesus about His kingdom? So, umpisa tayo sa message natin. Okay, number 1, may 3 points to. Paano daw po, sabi dito, how should we respond to the proclamation of our Lord Jesus about His kingdom? Paano ba tayo tutugon nung sinabi ng Panginoon, ang kaharian ng Diyos sa langit ay narito na? So, paano natin ito, paano tayo tutugon sa salita na ito ng Panginoon? Sabi ng unang points natin, by listening to His proclamation, hindi lang basta listening ang sinabi, attentively. Pag sinabi yung attentively, ano ang ibig sabihin yan? Nang mainam, nang mataimtim. Meaning to say, pag sinabi yung makinig kayo sa proclamation ng Panginoon, dapat sinasa puso, sinasa pamuhay. Amen. Ito ang sabi dyan. Okay? Basahin muna natin yung verse. Now after John was arrested, sabi dito, Jesus came into Galilee proclaiming the gospel of God and saying the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Sabi ng Panginoon, okay, malapit na ang paghahari ng Panginoon at ang sabi ko sa inyo, yung salitang malapit na, ang sabi ni Lord at that time, eto na nga. Kasi yung sinasabi doon ng Bible, si Jesus Christ, ang carrier at siya yung nagdala talaga ng kingdom sa lupa. Okay? It was good news that kingdom was at hand and Jesus was preparing His listener for to be part of that kingdom. So kailangan natin makinig sa mensahe ng Panginoon na ang kaharian ng Diyos ay malapit na at eto na nga, dahil ang gusto ng Panginoon sabihin at the time nung dinideclare, pinoproclaim niya, sinasabi ng Panginoon, eto ang paraan para makasama at mapabilang ka sa kaharian ng Diyos. Sino dito ang gusto mapabilang sa kaharian ng Panginoon? Una mong gagawin, kailangan mo makinig. Yan ang unang requirement. Pastor, sa pakikinig ko pala, pwede na pala ako makapasok sa kaharian ng Diyos? Hindi pa ho. Nakinig ka pa lang. Parang kumbaga sa step, unang hakbang. So sabi ni Lord Jesus Christ, makinig kayo na mabuti. Pakinggan nyo na mabuti ang mensahe ng buong puso dahil ituturo ko sa inyo kung paano ang paraan para makapasok sa kaharian ng Diyos sa langit. Alam nyo, hindi mahirap makapasok sa kaharian ng Diyos sa langit. Maniwala kayo, hindi mahirap. Dahil yung pinakamahirap na paraan, ginawa na ni Jesus. Amen. Yung mapako sa krus. Amen po ba? So yung isang bagay na hindi natin kaya, ginawa na ni Lord para yung hindi natin kaya, kinaya niya na. Yung mamatay sa krus para bayaran ng ating mga kasalanan, dahil ang kasalanan natin ho ay walang kabayaran. Grabe ano? Okay, pangalawa, Jesus comes into Galilee preaching the good news of God. Yung good news ho dyan, gospel, which is Jesus Christ mismo, ang gospel, siya ho ang mabuting balita. Dala-dala ni Jesus ang mabuting balita dahil siya ang mabuting balita. Okay? This is not merely suggestion, but an announcement of a new reality that demands attention. So sabi ni Jesus Christ, itong binibigay ko sa inyo mensahe, tutukan nyo ito ng mabuti dahil kailangan ito ng atensyon. The moment na hindi ka naging attentive, hindi mo binigay ang buong puso pakikinig mo dito, baka ma-miss mo ang pinaka-the best na part. Ano po yung pinaka-the best na part? Yung requirements para mapabilang sa kaharian ng Diyos sa langit. Amen. Okay. Pangalawang points na tayo. Ito ang pinakamahabang point sa lahat ng points.
Okay? Paano daw po? How should we respond to the proclamation of our Lord Jesus Christ about His kingdom? By changing our hearts and minds through repentance. Pangalawa, eto na ho. Okay, nakinig ka na. Okay? So nakinig ka lang din naman. Dapat sundin mo yung pangalawa. By changing our hearts and minds through repentance, sabi ho dito, this is not remorse, but a fundamental change of attitude. Sabi ng Panginoon, hindi lamang ito pagsisisi. Okay? Pero sabi niya dito, di ba? By changing our hearts, itong pagbabago ng puso, pagbabago ng isip, ay hindi lang ho sapat yung magsisi. Kasi ho, ang word na pagsisisi ay minsan ho, mababaw ang ating pananaw. Tingnan natin kung gaano kalalim yung salitang pagsisisi. Repent means turn away from sins and turn toward God. Ang pagsisisi po ay hindi pagsabi, Lord, patawarin mo ako. Lord, sumusuko na ako sa iyo. Lahat ng kasalanan ko po ay hinihiling ko ng tawad sa iyo. Then tapos na po ba ang pagsisisi? Hindi ganun ang pagsisisi. At tunay na pagsisisi ho ay tuluyang pagtalikod sa kasalanan at pagharap sa Diyos. Amen. O tumalikod ka na sa kasalanan, anong kasunod mo gagawin? Tumalikod ka lang din na sa kasalanan, gawin mo na yung gusto ng Diyos. Amen. Madaling tumalikod sa kasalanan, pero ano mahirap? Ang sumunod sa Diyos. Pastor, kayang-kaya ko tumalikod sa kasalanan. Then, pag talikod mo sa kasalanan, wala na po bang gagawin? Mayroon pa. Pag tumalikod ka sa kasalanan, kailangan mo sundin na yung Diyos na nasa harapan mo. Tanong, sino po sa atin ang nandito ngayon na alam na natin na mali ang ating ginagawa, pero tuloy pa rin tayo sa paggawa nito? Kasama po si Pastor. Okay, kasama po ako sa tanong na to. Sino ho dito ang nandito na alam mo nang mali ang ginagawa mo? Alam ba ng tao na mali ang ginagawa niya? Sagot. Ba't nyo pa rin ginagawa? Ayun mo Pastor sa sarili ko. Si Pablo, hindi niya alam ang sarili niya. Sabi ni Pablo, Panginoon, alam ko yung tama, pero yung mali ang gustong-gusto kong gawin. Sabi ni Pablo, si Pablo, na apostol ng Panginoon, nararanasan niya yung nararanasan natin. Yung mali pa rin ang nagugustuhan niyang kanyang katawan. Paano natin ito susolusyonan? Okay, sino dito mayroon pa rin mga kahinaan sa kahalayan? Nandun ka ba sa point na parang, Pastor, hindi ko na kayang iwasan itong maling ginawa ko, nagkakamali ka, hindi ka alipin ng bagay na yan. Alipin ka pa rin ba ng bisyo? Alipin ka pa rin ba ng kahalayan? Hindi ka na alipin yan. Ang alipin ka na nino ni Jesus. Siya na dapat ang master ng iyong buhay dahil siya na ang Panginoon. Pag gagawa ka ng isang bagay na mali, Lord, hindi na ako alipin nito. Then kaya mo na siyang i-resist, kaya mo na siyang pagtagumpayan. Okay, sabi sa Santiago, ang nakakaalam na mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Ito ho, nakakalungkot. Ito ha, alam na ng tao yung tama, pero hindi niya ginagawa, then magkakasala siya. Ang sabi ng tao sa sarili niya, okay lang. Bakit okay lang sa mga tao? Nung nakaraan ho, may pinapaludo ako isang vlogger. Sabi niya, sa mga pastor, sa mga religious people, pasensya na kayo, hindi ako naniniwala sa impyerno. Hindi ko pinutol yung panonood ko kasi nagkaroon ako ng excitement, mapaparinig yung kanya side. Eto na ho, pinapanood ko. Sabi nung lalaki, eto, papaliwanag ko sa inyo bago daw siya i-bash. Ipapaliwanag niya muna. Sabi niya, bakit hindi ako naniniwala sa impyerno? Kasi ako mismo, sabi ng vlogger, kapag nagkaroon ako ng anak na nataliwa sa gusto ko, itatapon ko ba sa salawang apoy ng impyerno? Di ba hindi? Kasi anak ko siya. Alam niyo, pagka ikaw huwa hindi founded sa salita ng Diyos, maniniwala ka rin na walang impyerno. Bakit po? Oo nga naman. Tayo nga tao, hindi natin kaya magtapon ng tao sa impyerno. Yung Diyos pa kaya, na punong-puno ng pagmamahal, na ang pagmamahal ng Diyos ay unconditional, na ang pagmamahal ng Diyos ay walang hanggan, kaya ng Diyos magtapon ng tao sa impyerno. Then ang sabi ko doon sa isip-isip ko, hindi ito nagbabasa ng Biblia. Alam niyo po, ang impyerno ay totoo. Bakit po? Kaya nga namatay si Jesus sa krus. Dahil kung walang impyerno, ba't si Jesus mamamatay sa krus kung wala akong suffering? Amen. Ang sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay sure po yun. Sabi ko doon sa vlogger, isip-isip ko lang, kung nagbabasa to ng Bible, marirealize niya, ang kamatayan po ay consequence, hindi dahil itinapon ka o itatapon ka ni Lord sa apoy, kundi consequence ng ginawa mo. Ayaw yun ng Diyos.
Ayaw ng Diyos na may mapunta sa impyerno ni isang tao. Kaya bumaba ang kanyang anak para iligtas ang isang katauhan, pero maraming mga tao ayaw sa kaligtasan. Saan gusto? Sa impyerno. Okay, si Lord pa po ba ang masisisi doon? Wala hong dapat sisihin, kundi yung taong pumili ng kanyang sariling kapamakan. Sabi nila, hayaan nyo kami dahil ito ang gusto namin. Alam nyo, nakakalungkot. Marami na mga tao sa panahon natin ngayon, no, taliwas na ang kanilang, nabago na ito, dahil ang isip lang nila, yung pandito lang. Hindi nyo kami pwedeng musgahan, at sabi mo ng isang host, na isang LGBTQ+, sabi ng host na to, walang pwedeng humusga sa amin. Wala kahit sino. Isipin nyo ho, inalis pati Diyos. Wala daw pwedeng maghusga sa kanya, kahit na sino, inalis pati Diyos. Samantalang ang sabi ng Bible, pagkatapos ng tao mamatay, anong kasunod? Paghuhusga. Kapatid, huwag tayo malito. Ang impyerno ho ay hindi para sa ating mga mananampalataya at hindi para sa tao yan. Ang impyerno ho ay nilikha ng Diyos, hindi para sa tao, kundi para sa demonyo. Ang mga taong ulang, mahirap akayin. Ang mga taong bingi, mahirap makarinig. At yun po, ang mga tao ho bulag sa kasalanan. Kaya sabi ko sa inyo, kapag mayroon kang kilalang tao, napakatigas ng ulo, talaga nagsara na ang kanyang isip at puso sa payo, huwag mo na siyang payuhan. Ano mong kailangan gawin? Iluhod mo siya sa panalangin, magkaroon siya ng encounter sa buhay na Diyos. Then ang Diyos ang gagawa ng mga bagay na yon. Okay, balikan ko lang, sino pa ho ang mayroong problema sa kahalayan, sa sugal, sa bisyo, sa pagsisinungaling? Dapat po galit tayo sa kasinungalingan. Mga Christian, okay lang sa inyo may nagsisinungaling sa inyo? Lalo doon sa mga may asawa, sino dito may asawa, tas sinungaling yung asawa? Huwag kayo matuwa. Matakot kayo dahil nandun na, nag-i-start na kayong masira, ang mag-relasyon nyo malapit na mawasak dahil sa pagsisinungaling. Alam nyo ho, hanga ako doon sa mga mag-asawa na free sila ho ipakita ang cellphone nila. Walang kaba, walang kabog ang puso kasi walang sikreto. Tama? Kaya nyo po ba? Sabi dito ho, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Nakakalungkot ho, may mga tao, babalikan ko lang, hindi na naniniwala sa impyerno. At marami na po sila. Hindi na sila naniniwala sa impyerno. Kung ako po ay na-brainwash at that time sa panonood ko, alam nyo ho, anytime pwede ako mag-declare. Pasensya na po kayo, si pastor po ay di na magpapastor dahil naunawaan ko, wala talagang impyerno. Ano ba ako magpapastor kung walang impyerno? Bakit mag-umakog ang pastor na mag-aral about sa langit? Wala naman palang impyerno. Lahat ay pupunta sa langit. Pero dahil hindi yung totoo, nakakapagod magpastor, mahirap magpastor, pero tutuloy ako. Bakit po? Totoo ang impyerno. Amen. Totoo po ang impyerno. Kailangan po natin mag-repent. Tayo. So tuloy po natin. Last na point. Dito tayo matatapos. Okay, how should we respond to the proclamation of our Lord Jesus about His kingdom? By believing in His gospel or His good news. Okay? So yung itong bagay na to, yung panghuli, para ho magkaroon tayo ho ng access sa kingdom of God. Una, makikinig tayo. Pangalawa ho, hihingi tayo ng tawad. At last, ito ang pinakamahalaga, kailangan natin ho maniwala. Isa sa pinaka-the best na binigay sa atin ng Panginoon na pinakamagaan sa lahat na magaan, yung ginawa ni Jesus Christ para makapasok ka sa langit, paniwalaan mo lang. Hindi mo na kailangan mapako sa krus para pumunta ng langit. Hindi mo na kailangan mapako, hagupitin ng 40 sa harap, 40 sa likod, or something na sobra pa doon. Hindi mo na kailangan yon. Hindi mo na kailangan mag-suffer ho ng maraming latigo dahil ginawa na lahat yun ni Lord. Ano lang ang sinabi dito na last na requirements para ho makapasok tayo sa kaharian ng Panginoon sa langit, kailangan natin paniwalaan ang mabuting balita na ginawa ni Jesus. Okay? Okay, this means placing total confidence in the gospel that Jesus has brought the kingdom, paid by sins, and offers salvation. Yun ang kailangan natin gawin. Kailangan natin paniwalaan na ang kaharian ng Panginoon ay hindi niya ho ipinagdamot, bagkus dinala niya mula sa langit, in-extend niya sa lupa. At balikan ko lang yung prayer ni Lord, let your kingdom come from heaven dito sa lupa. Kapatid, kasama na tayo sa kaharian ng Panginoon sa langit. Then last, sabi dito, trust in the message that the kingdom of God is near and that salvation is available. Free ang salvation. Ang kaligtasan po ay available. Alam nyo, ang kaligtasan mo ay libre. Isipin nyo, libre. Wala itong katumbas na halaga dahil kung bibigyan natin ito ng halaga,
ng katumbas na halaga, alam niyo bang walang may tutumbas? Bakit po ang kaligtasan, dugo ni Jesus ang binayad? So paano, pastor, siya naging libre? Naging libre siya kung tatanggapin mo yung alok ng Panginoon para maging tagapagligtas mo. Okay, in our conclusion, King Jesus proclaimed His kingdom, and the best response of His citizens, followers, should be attentive listening, repentance, and believing about this good news which is at hand. So yun ho ang pinaka-the best natin nung magagawa sa ating pagtatapos sa mensahe ng Panginoon. Sabi ng Biblia, kailangan ho sa proklamasyon o sa pagpapahayag ng ating Panginoon ng kanyang kaharian, kailangan makinig tayo na mabuti, meaning ho maniwala tayo at magbalik loob tayo. Yung salita hong repentance, kailangan ho natin makabalik loob sa Diyos. Mahirap. Pero sasabihin ko sa inyo, yung mahirap na desisyon na gagawin natin, mas mahirap yung ginawa ni Jesus para sa atin. Okay? Sa application ho natin, ang malinaw na kapahayagan ng Panginoong Hesus patungkol sa kaharian ng kanyang Ama sa langit ay dapat nating lubos. 3 po, kailangan natin ng lubos na pakinggan, pagsisihan, at paniwalaan. Okay? Upang ang kahariang ito na ating napakinggan mula sa Kanya ay ating manahin at tirahan habang buhay. Ang alok ni Jesus Christ na kingdom ng Kanyang Ama ay eternal. Eternal po itong kingdom na ito. At isa sa pinakamasayang moment, the moment na kinuha tayo lahat ng Panginoon na makita-kita tayo doon sa kingdom na yon, which is eternal. Walang luha, walang pagtangis, walang sakit at karamdaman, walang kamatayan. Ano nandun sa kingdom of God? Eternal. Lahat ng mga bagay na mabubuti nandun sa langit, kasama ng ating Diyos sa langit. Amen po. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Ito ang mensahe natin, the King proclaims His kingdom.